Eksakto ngayong araw, May 11, 2020, bukod sa aking kaarawan ay isang taon na nang nagsimula akong mag-upload ng video. Kaya gusto kong magpasalamat sa inyo dahil sa mainit na pagtanggap at suporta ay umabot na tayo ng isang taon at hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang ating paglaki. Pero napansin ko na sa lahat ng nanonood ng aking mga videos, nasa higit 10% lang ang mga nakasubscribe. Mahalaga para sa lahat ng mga YouTube content creators na makita kung gaano karami ang mga tunay na sumusuporta dahil ito ang nagsisilbing inspirasyon para sa amin na gumawa ng marami pang mga videos at mas lalo pang pag-igihan dahil alam namin na meron kaming mga natutulungan. Ang inyong pag-subscribe ay isa ng napakalaking regalo para sa aking kaarawan, kaya ngayon pa lang ay taos-puso na ang aking pasasalamat. At para sa espesyal na edisyong ito, ituturo ko sa inyo ang isa sa pinakamaraming nag-request mula pa nung nagsimula akong gumawa ng mga driving tutorial video. Ito ay ang kung paano ang tamang pagpark sa gilid ng kalsada o ang tinatawag na parallel parking. At dahil kakatapos lang ng Mother's Day, inaalay ko ang videong ito sa lahat ng magigiting nating nanay na walang sawang nagmamahal at nag-aaruga sa atin bago pa man tayo ipanganak. Ang parallel parking ay ang isa sa pinakamahirap na paraan ng pagparada ng sakyan. At para sa mga baguhan pa lang sa pagmamaneho, isa ito sa malaking pagsubok na kailangang harapin at malagpasan dahil maraming mga lugar na walang maayos na parking area, kaya sa gilid ng kalsada lang ito pwedeng iparada. Kadalasang ginagamit ang salitang parallel sa math na ang ibig sabihin ay dalawang magkatabing linya na hindi magtatagpo. At dito rin kinuha ang salitang parallel parking. Ang isang linya ay ang iyong sakyan at ang isa naman ay ang mismong gilid ng kalsada. Sa mga ganitong pagparada, mas mabuti kung may pasok mo ito ng mas malapit sa pinakagilid ng kalsada para maluwag pa rin ang daanan para sa ibang mga sakyan. Mukha lang itong mahirap sa una, pero meron lang itong ilang basic steps na kailangang magawa para makuha mo ito ng tama. Ito ang pangalawa sa serye ng tutorial videos tungkol sa mga basic ng iba't ibang paraan ng pagparada ng sakyan. Medyo mas mahirap nga lang ito ng kaunti kumpara sa forward at reverse parking, kaya kung hindi mo pa ito nagagawa, panoorin mo muna ang mga iyon o kaya ang mga basic na kailangang malaman tungkol sa pagpaatras. Hanapin lang ang link nito sa video description sa ibaba. Ito ang Pinoy Car Guy para ituro ang mga pangunahing dapat gawin at isaalang-alang para magawa ng tama ang parallel parking. Ang pinakaunang dapat gawin ay syempre, ang maghanap ng ligtas na parking space kung saan hindi magiging sagabal sa ibang dumarang sakyan at pati na rin sa ibang pedestrian kapag iniwan mo na ito. At dahil sa gilid ito ng kalsada, siguraduhin na walang nakalagay na anumang no parking signs. Huwag rin gawin sa pedestrian lane, tabi ng fire hydrant, at sa mismo o ilang metro mula sa palikong kalsada. Sobrang dali lang nitong gawin kapag ikaw ang una o pangalawang magpapark sa isang lugar dahil kailangan mo lang itong itabi ng maayos sa gilid ng kalsada. Mas madali rin lang itong gawin kapag maliit lang ang inyong sakyan o kaya ay merong dalawang magkatabing parking slot sa gilid ng kalsada dahil pwede mo itong gawin ng paabante. Pero kapag meron ng naunang pumarada at meron na lang sapat na parking space para sa isang sakyan ang iyong nakita, ang pagpaatras na lang ang tanging paraan na pwede mong gawin. Sa reverse parallel parking, meron lang ilang pangunahing steps ang kailangan magawa. Ang una ay ang pagposisyon ng sakyan bago ang mismong pag-atras. Ang sunod ay ang pagpasok ng likurang sakyan papunta sa parking spot at kasunod naman nito ang harapan hanggang sa makapasok na ang buong sakyan. Pero para magawa ito, merong ilang mahalagang bagay na kailangang isalang-alang para makuha mo ito ng tama. Ang pinakauna mong dapat matutunan ay ang pagtansya ng sukat at haba ng inyong sakyan. Isipin mo muna kung meron pang sapat na space ang gilid ng kalsada para maipasok mo ito. Bukod sa haba ng sakyan, dapat ay meron pa itong 2 hanggang 3 talampakan sa parehong harap at likod. Kung sa tansya mo naman ay kasya ang 2 sukat ng sakyan mo sa parking spot, pwede mo itong gawin ng paabante. Pero bihira ka lang makakita ng ganito
lalo na sa matataong lugar. Kapag halimbawa meron kang nakita sa kanan, lapitan na ito at magdahan-dahan habang ginagamit ang signal light at panatilihin naman ang 2 talampakang distansya mula sa mga nakaparadang sakyan. At katulad ng pagposisyon sa reverse parking bago umatras, kailangan mong lampasan ang 2 sasakyan kasabay ang pag-check sa parking spot na wala nang magiging sagabal sa iyong pagpaatras. Tingnan rin kung merong matatamaan sa gilid ng kalsada katulad ng mataas sa street gutter, bakod, poste at iba pa. Huminto kapag tumapat na ang iyong likuran at ang kanto ng sasakyan sa unahan, depende sa kung saan ito nakaharap. Mas madaling tansyahin kung magkapantay na sila kapag nakatalikod rin ang kabilang sakyan dahil tatansyahin mo lang kung gaano ito kahaba. Kapag halos magkasupat lang ang inyong sakyan, kailangan mo lang itapat ang bintana ng iyong passenger side sa kabilang bintana o kaya yung inyong mga side view mirror. Kapag mas mahaba naman ang sakyan sa kabila, ay kailangan mo nang huminto bago pa man tumapat o kaya naman ay kapag mas maliit ito, ay kailangan mo pang i-abante ng kaunti ang iyong sakyan. Siguraduhin na may ilaw pa rin ang signal light at tumingin sa paligid lalong-lalo na sa likuran para masiguro na wala ka nang tatamaan sa iyong pag-atras. Pwede mo nang ikutin ng sagad ang manibela papunta sa direksyon kung saan side ka magpapark o kaya isabay mo na lang ito habang umaatras, pero kailangan na mas mabilis ang pagkabig sa manibela habang dahan-dahan naman sa pag-reverse. Palaging i-check ang mga rear at side view mirrors o tingnan ang mismong mga bintana sa likod kung kinakailangan para masiguro na tama ang iyong direksyon. Sa unang bahagi ng pag-atras, siguraduhin na hindi tatama ang kanang gilid ng iyong sakyan sa kanto sa kabila sa pamamagitan ng kanang side mirror. Kapag bumaling na sa kaliwa ang sasakyan ng mga 45 degrees, agad nang kabigin pabalik ang manibela sa dating posisyon hanggang sa maging tuwid na ang mga gulong nito. Kung gusto mo nang palatandaan kung kailan na pwedeng ikutin pabalik ang manibela, kapag nakita mo na sa kaliwang side mirror ang gitnang bahagi o ang license plate ng sasakyan sa likuran, pwede mo na itong gawin. Kapag naibalik mo na sa straight position ang mga gulong sa unahan, muli nang ipagpatuloy ang pag-atras hanggang sa umabot na ang likurang bahagi malapit sa pinakagilid ng kalsada. Malaking tulong rin kung merong reverse camera at parking sensor ang inyong sasakyan para masiguro na hindi mo matatamaan ang sasakyan sa likod lalo na kapag madilim, pero kagaya ng palagi kong sinasabi, dapat ay kaya mo pa rin gawin ang parallel parking kahit wala ang alinman sa mga ito. Habang umaatras ay patuloy pa rin tingnan ang gilid ng iyong sakyan sa kanan at ang kanto sa unahan para hindi mo ito masabitan. Pero hindi rin dapat ganun kalayo ang distansya mo mula dito para hindi ka mahirapan kapag kakabigin naman ang manibela para makapasok ang unahan ng sakyan. Kapag nakita mo sa kanang side mirror na malapit nang tumama sa kanto ang iyong sakyan sa pinakagilid ng kalsada, pwede mo nang ikutin ang manibela pa kaliwa para bumaling na ang sakyan papusok sa parking slot. Pero bago gawin ito, siguraduhin na meron pang sapat na distansya ang iyong sakyan sa likod at hindi mo rin matatamaan ang sakyan sa unahan. Kapag sa tingin mo ay matatamaan mo ang alinman sa dalawa, kailangan mo muling iabante ang sakyan para maitama ito. Kapag kulang ang distansya mo sa sakyan sa likuran, maaaring hindi mo agad ibalik ang manibela o kaya ay masyadong mabilis, kaya nasobra ng iyong pag-atras papasok sa parking spot. Kung matatamaan mo naman ang sasakyan sa unahan, maaaring na sobrahan mo ang pag-atras at hindi mo agad naikot ang manibela pabalik para maging tuwid ang mga gulong. Pero kapag nakita mo na tumapat na ang kanang kanto ng iyong sakyan sa unahan at ang kanto sa likuran sa gilid ng kalsada o kaya ay pumantay na rin ang kaliwang kanto sa likod at sigurado ka rin na meron pang sapat na distansya mula sa sasakyan sa likuran para umatras, pwede nang kabigin ng manibela papunta sa kaliwa para bumaling ang sasakyan sa kanan at makapasok ito. Kapag meron pa rin sapat na space sa likuran, iatras pa ito hanggang sa tuluyan na makapasok ang iyong sasakyan, pero muli nang dahan-dahan kabigin ng manibela hanggang sa maging straight na ito. At ang panghuling step ay kailangan mo na lang maigitna ng maayos sa pagitan ng dalawang sasakyan, kaya muli itong iabante kung kinakailangan. Kung meron namang linya ang parking spot, kailangan ay nasa loob ang iyong sasakyan.
Pero kapag wala at napansin mo na medyo nakalabas ang bahagi ng iyong sasakyan, kailangan mo itong ayusin o kaya ulitin mula sa simula kung kinakailangan para hindi maging hadlang o kaya imasagi ng ibang dumaraang sasakyan. Kapag halimbawa naman na medyo masikip o sakto lang na makakapasok ang iyong sasakyan sa parking spot, kailangan mong ulit-ulitin ang pag-atras at pag-abante hanggang sa tuloy na makapasok ang sasakyan sa parking spot. Maliban sa paniniguro na nakapasok na ang iyong sasakyan, kailangan itiyakin rin na talagang nakaparalel na ito sa gilid ng kalsada. Kapag hindi, ibig sabihin ay medyo nakalabas pa ng kaunti ang isang kanto ng iyong sasakyan, kaya hindi mo pa ito naipaparada ng maayos. Para mas madaling makita, i-adjust ang side mirror kung kinakailangan para makita kung talagang nakaparalel na ang sasakyan sa magkabilang gilid. Ito ang isa sa mga pagkakamaling nagagawa, lalo na ng mga baguhan pa lang sa parallel parking. Maliban sa sasakyan, dapat ay nakaparallel din ang mga gulong sa unahan. Isa rin ito sa mga kadalasang nakakalimutang ibalik ng mga driver kapag nakitang nakapark na sila ng maayos. Medyo delikado ito dahil kapag nakalabas ang bahagi ng mga gulong, maaari itong masagi ng ibang sasakyan o motorista kapag hindi nila ito napansin. Ang isang paraan para ma-check mo kung naka-straight na ito kapag sa tingin mo ay tapos mo na itong may parada, subukan mong iabante o iatras ng konti ang sasakyan. Kapag bumaling ito sa kanan o sa kaliwa, kailangan mong kabigin ng manibela papunta sa kabilang direksyon hanggang sa maging straight na ito. Meron pang isang paraan ng pag-check kung straight na ang mga gulong, pero hindi itong paraan na ginagamit ko dahil mas mapapabilis na mapupudpud ang mga goma kapag ito ang palaging ginagawa dahil nakahinto lang ang sasakyan. Ito yung iikutin muna ng sagad ang manibela sa kanan o sa kaliwa, tapos ay kakabigin pabalik ng isang buong ikot at kalahati hanggang sa makabalik na ito sa tuwid na posisyon. At dahil nasa gilid ka ng kalsada nakaparada, tumingin muna sa harapan o sa likuran depende sa kung saang side ka ng kalsada bago buksan ang pinto dahil baka mayroong mabilis sasakyan ang daraan. Tingnan rin ang magkabilang dulo ng mga katabing sasakyan kung meron pa silang sapat na space kapag sila ang mauunang umalis para hindi mo ito maipit. Medyo mas mahirap rin kapag lalabas mula sa ganitong masikip na parking spot dahil kailangan mo pa rin umatras at umabante hanggang sa magkaroon na ng clearance at pwede mo nang kabigin palabas. Pero habang umaabante, kailangan na ikutin ng sagad ang manibela papunta sa kanan tapos ay huminto. Ikutin naman ito ng sagad pabalik bago umatras. Muling ikutin papunta sa kanan at tansyahin kung hindi nasasabit sa sasakyan sa unahan. Kapag hindi pa kaya, umatras ng isa pa matapos muling ikutin ang manibela papunta sa kaliwa. Gawin ito ng ilang beses hanggang sa pwede na itong makalabas. Mas madali kang makakalabas kapag inikot mo ng sagad ang manibela dahil mas namamaximize mo ang anggulo ng bawat galaw. Ang isa sa mga nagiging dahilan kung bakit tumatagal ang pagpark o paglabas sa parallel parking ay ang hindi pag-ikot ng manibela ng sagad at hindi pag-maximize ng distansya sa mga katabing sasakyan. Kapag paunti-unti lang pag-ikot ng manibela, kaunti rin lang ang anggulo na magagawa nito sa gulong, kaya aabutin ka ng ilang ulit at kung minsan, hindi mo pa rin ito makukuha ng tama, kaya ulit ka na naman sa simula. Kaya kung gusto mo itong magawa ng tama, wala kang ibang dapat gawin kung di mag-practice hanggang sa makasanayan mo na ito at magawa ng mas mabilis. At kapag inulit-ulit mo at nakukuha mo na ito ng tama, mapapansin mo na meron ka na rin sariling palatandaan na gagamitin o kaya ibang paraan dahil iba-iba naman ang bawat sasakyan. Wala namang mali kung merong pagkakaiba sa paraan ng pagparada, basta ang importante, pareho ang resulta kapag tapos mo na itong gawin. Kung hindi mo pa ito nasusubukan, mas mabuti kung maghahanap ka ng kasama na mag-guide sa'yo para hindi mo matamaan ng ibang sasakyan o kaya isimulan mo ito sa maluwag na kalsada kung saan walang masyadong dumaraan ng sasakyan at gumamit ng traffic cone o ibang bagay para gawing palatandaan na hindi mo ito dapat tamaan. Lakasan mo lang ang iyong loob at higit sa lahat, huwag magpapanik. Gawin ng mas dahan-dahan kung kinakailangan para magawa mo ito ng tama.
Ang mga itinuro ko ay mga basic steps lang ng reverse parallel parking. Kapag nakukuha mo nito ng tama, subukan mo itong gawin ng medyo mas mabilis. At ang isang tip para magawa ito, isabay ang pag-ikot ng manibela habang umaatras papasok sa parking spot at tansyahin na lang kung papunta ito sa tamang direksyon kumpara sa kapag hihinto ka muna tuwing iikutin mo ito. Sa ganitong paraan, mas mapapangalagaan mo rin ang mga gulong sa unahan. Pero kapag sa palabas mula sa masikip na parking spot, mas mainam kung iikutin muna ang manibela bago umatras o umabante. Ang isa sa mga dapat iwasan kung gusto mong mas mapabilis ang pag-park ay ang paglipat sa reverse gear nang hindi pa tuluyang nakahinto ang sasakyan dahil meron itong masamang epekto sa transmission nito. Ilan lamang ito sa mga mahalagang bagay na dapat mong malaman para magawa mo ng maayos ang parallel parking. Kung meron kang bagong natutunan sa video ito, pwede mo itong i-like at i-share na rin sa mga kaibigan at kakilala para mas marami pa itong matulungan. Kapag meron ka namang katanungan o request na gawan rin ng ganitong video, i-comment mo lang ito sa ibaba. Huwag rin kalimutan na mag-subscribe at i-like ang ating Facebook page para hindi mo mapalagpas ang alinman sa mga inanda kong mga videos tungkol sa mga sasakyan at pagmamaneho na siguradong makakatulong sa iyo. Muli, ito ang inyong Pinoy Car Guy.